Ayan yung anak kong makulit na bunso. Shout out. Na. Alis na ako. Pasok ka na doon. Sarahan mo yung pinto. Nilagay yan dyan. May pusa na baby doon. Baby pusa. Siguro nilagay na naman yun doon. Ayan o, shout out sa mga kalugar ko. Shout out sa inyo. Yes, mabit. Shout out po sa inyong lahat. Pre, makikiraan. Wash out. Yan guys. Magandang umaga sa inyo. At may babalita ako sa inyo na talagang kahindik-hindik, kagilagi-lalas. At syempre matutuwa na naman yung mga ano natin dito, yung mga nag-aantay lang na magkamali tayo. Magkamali ako. Yan. Matutuwa sila niyan. Yung mga nanonood sa akin na nag-aantay lang na magkamali ako. Pero naman dyan kahit sino naman sa atin may mga tao talaga na yan. Meron talaga mga tao na nag-aantay lang na magkamali tayo. Hindi mawawala yan sa mga Pilipino. At ito na nga, ikikwento ko sa inyo. Siyempre, shoutout muna sa mga nanonood sa akin. Especially doon sa mga viewers ko talaga na walang sawang nanonood sa akin. At ito na nga, Kirod, shoutout. Ito na nga, ikikwento ko sa inyo. Nahuli nga pala ako ng LTO. Sayang hindi ko nga na video yung pagkakahuli sa akin eh. Kaya dong, kaya nung. At ayun nga, sa kasamaang palad, dapat may ano to eh, yung may sound effect na ano eh, malungkot eh. Sa kasamaang palad, nahuli ako. Anong kaso? Double-sided yellow lane. Double solid pala, double solid yellow lane. Yan. Kung alam niyo ng mga motor, mga rider. Kung rider ka, alam mo yan, yung mga double solid yellow lane. Sa gitna ba? Sa gitna ng two-way na kalsada, two-way. May dalawang linya dyan na solid na yellow lane. Hindi ka pwedeng mag-overtake o mag-counterflow kumbaga. Sa kasamang palad, natsyempohan ako. Dahil siyempre ginagampanan ko lang naman yung trabaho ko para mapabilis lang naman yung trabaho ko at maihatid ko sa client namin ng mabilis yung mga case ng event. Kaya siyempre kailangan kong gawin yun kasi sobrang traffic eh. Sa kasamang palad, natsyempohan ako ng LTO. Hindi talaga mawawala yan sa mga rider, yung mga huli na serye. Kung perfecto ka, magaling ka. Kung hindi ka nagkakamali, perfecto ka. Ganun lang yun. At yun nga, ito ang pinakamasaklap na sa kwento. Nahuli ako. Ngayon, LTO nga eh. Siyempre, kinumpis kayo yung lisensya ko. Tapos, pinapapunta ako ng S Avenue sa main para mag-seminar. Yun. Magsi-seminar ako. Parang balik sa dati. Tapos, pagdating ng hapon, after ng seminar sa umaga, parang isang araw ako dun eh.
After ng seminar sa umaga, hapon mag-e-exam ako. Yun. Yun ang malupit doon, mag-e-exam ka ulit. Parang ulit yun. Parang ulit na pagkuha ng lisensya ulit yun. Kapag hindi ka pumasa, ay pababalikin ka nila another schedule para makapasa ka. At ito naman, kung makapasa ka, yung babayaran dun para makuha mo na yung lisensya mo kung sakaling nakapasa ka. At ang pinakamalupit doon, ito pa. Yung babayaran kung magkano. Diba? Alam naman natin na ang LTO ay doble-doble yan kung magpataw ng parusa. Doble-doble yan. Kung sa MMDA malaki na, mas malaki sa LTO, syempre doble yan. Yun ang pinakamasaklap kung magkano yung babayaran ko. Pero nag-research ako, ano pa lang naman ito hula lang, hula. Ang fine ng ganong kaso, yung double solid yellow lane, nag-search ako sa Google, ang lumalabas, 2,000 hanggang 10,000. Patay tayo dyan. Ang laki ng babayaran kong penalty. Ilang buwan mo rin pagtatrabahuan yun. Pero sabi ng boss ko, tutulungan niya ako sa pagbabayad in case lang naman na malaki. Yan. Kung sakaling may babayaran. Yan. Kaya salamat kay boss Mark Gerald Velus. Maraming salamat, boss. Yan. Siyempre, tuwan-tuwa na naman yan yung mga nag-aantay talaga na magkamali ako. At yun nga, after 3 days, parang napapaos na ako After 3 days, kahapon kasi ako nahuli. Yan. After 3 days, saka ka pupunta sa S Avenue para mag-take ng seminar, saka mag-exam. Kapag nakapasa ka agad sa exam na yon, pwede mo nang kuhain yung lisensya mo, bayaran mo na. Yun nga, masaklap. Hindi ko pa kabisado, hindi kasi sinabi nung LTO kung magkano yung pinaka-fine. Pero research lang yun yung nakita ko. 2,000 hanggang 10,000 yun pag LTO ang nakahuli sa inyo. Kaya kung 10,000 yun talagang masakit sa yun. Sobrang sakit sa bulsa nun. Diba? Kaya yun lang. Bilang isang rider talaga, hindi tayo pwedeng hindi magkamali sa araw-araw na pagbabiyahe. Kasi siyempre nag-ahabol tayo minsan ng oras, may mga rush. Hindi natin maiiwasan na dumaan talaga, mapadaan sa mga ganyang double solid yellow lane. Kaya talagang natural na sa isang rider ang mangyari sa mga pangyayari na ganyan. Yung mga pangyayari na ganyan, kung isa kang rider, may intindihan mo yung mga ganong bagay, mga ganong pangyayari. Pero kung hindi ka naman rider, manahimik ka na lang. Kaya tibayan natin yung loob natin sa mga hamon ng buhay. Ano lang yan wala yan, mga basic na pagsubok lang yan para sa akin. Mga maliliit na bagay lang yan. Pero kahit anong hirap ng buhay, kahit anong saklap ng buhay, kung ano man ang dumating sa buhay mo ng mga masasaklap, wag kang magsasyabu. Wag kang magsasyabu, guys. Yun lang ang sabi ko sa inyo. Kahit ano pang problema dumating sa inyo, mga sakuna, wag kang magsasyabu. Yun lang. Bye-bye. Yan guys, ipapakita ko sa inyo yung double solid yellow lane. Yan, ganyan ang double solid yellow lane.
Dito mismo ako nahuli doon sa banda sa unahan. Pero dito rin sa Marikina. Yan, ganyan. Pag lumagpas ka dyan, kahit dyan sa isang guhit lang na yan, ano na yon, yung counterflow na tawag doon. At kapag may nanguhuli at natsyempohan ka talaga, mahuhuli ka. Yun nga. Kapag dating kasi ng mga bandang hapon, ay sobrang traffic na dito sa lugar na to. Yan. Lalo na kapag tanghali din. Yan. Wala kang magagawa kundi sumingit talaga dyan sa gitna. Kasi dito sa halos hindi na rin madaanan dito sa kabilang gilid. Kaya kapag nagmamadali ka talaga at may kailangan ka pang i-deliver, dadaan ka dyan sa gitna na yan. Dadaan ka dyan, lalagpas ka dyan sa guhit na yan. Pero ngayon, maluwag-luwag pa naman. Hindi mo kailangan dumaan dyan, maluwag pa naman eh. Yan. Dito ako banda na huli. Yung sa tapat ng gasolinahan, merong eksakto, merong nag-aabang na, may mga nanguhuli na LTO. Yan, lahat yan, hinuli nila lahat ng mga may halimbawa, naka-short ka lang, yan, huli, naka-chinelas ka lang, huli ka. Wala naman silang pinalusot. Yan, dito sa may Caltex na to mismo sila nag-aabang nung nakaraan. Ito po 73,900. Tapos yung registration niya, ito po lang. Ilang taon? 3 years na po. 3 years. Tapos yung Ayan guys, may nakita ako 73,000 nga lang. F5 siya sa THM Motorbikes. Yan. 73,900. Ganon din, kaparehas din ng 3 years ng registration sa 3 years na na insurance. Ay, papachange nga pala ako. Papachange oil lang? Change oil. Magkano yung langis niya na advance? 800 ml? Oil filter.